Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope for February 17 to 23 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Libra. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising nyo, importante po ito. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For spell works and private reading, message nyo lang po ako sa ating Facebook page. Link is in the description below. At kung nais nyo pong send ng donation, you can use the thanks button sa baba. And meron po, just to remind you guys, meron po tayo extended readings kung saan mas malalim ang ating mga readings. To gain access to it po at sa mga exclusive videos natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba natin. Libra, my dear, how are you? Okay, so we have here is yung Two of Swords tsaka Unfinished Symphony. So ano yung mga pinag-iisipan ba natin? At nasan tayo sa punto na naman na may yung tinatawag natin na deliberation ka na naman. Ano naman yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng agam-agam. Alam mo, Libra, I know that as an air element, ang mind mo talaga is, sabihin natin, very malikot, very active yan. Pero may mga bagay kasi na hindi mo na masasagot. May mga bagay na, may mga tanong na hindi na talaga mabibigyan ng tamang attention or tamang pansin. Kasi, ganito, deep inside, a lot of you, meron kayong may mga tanong kayo, yung mga, usually mga bakit. Bakit nagawa niya ganito? Bakit ganyan yung desisyon? A part of, your inner part of you, a part of you is expecting ng ibang sagot. Na hino-hope nyo na yung sagot ng mga mahanap mo is yun yung sagot na iniisip mo or nasa puso mo. Unfortunately, it will not be always like that. Kasi kaya nila nagawa yun, a lot of them is just thinking about themselves. Marami sa kanila, ang iniisip nila is sarili nilang kapakanan. Yes, andoon na you try to be balanced, pero wala eh. Minsan, sabi nga ng isang song ng Spice Girls dati, sa isang part ng lyrics, giving is good as long as you're getting. Nung bata ako, I think elementary ata ako noon, nung lumabas yung Spice Girls, doon na yung part ng lyrics na yun, medyo parang kinwestiyon ko, parang mali, parang, di ba dapat don't expect anything in return? Doon ako nagkaroon ng pagkakamali na, I know, as na-realize ko din, oo, we give, pero andoon din, we need to also receive. Kasi nasa mundo tayo na kung saan ang mga bagay ay balanse. Nasa mundo tayo na kung saan ang mga bagay kailangan, pag may tinanggal, may ipapalit. Hindi pwede na laging one-sided. Kasi nakaka-drain yun. So, you calm yourself and help yourself realize na may mga bagay na hindi na talaga masasagot kahit anong gawin mo. Sorry So, ano ba yung crossing mo? So, we have here the Two of Pentacles and a change in the wind. You know what? Isang bagay na sinabi sa akin. The only thing that doesn't change is change. Isang bagay na hindi magbabago ay pagbabago. Dahil laging nagbabago. Kaya may kasabihan din na you cannot step on the same water twice. Kasi magbabago yung flow ng tubig eh. Magbabago yung ihip ng hangin. Lahat. Walang hindi na, eto moment na to, hindi ito mauulit. Because things will be changing. Huwag ka matakot doon sa change na dala ng universe para sa'yo. Huwag ka matakot na may mga bagay na babaguhin ng universe in your life, especially in terms of the physical things. So, kasama doon yung sa pwedeng finances mo, sa career mo, business, even in your personal appearance, even how you connect with people.
may mga babaguhin doon ang universe along the way. But keep in mind na itong mga pagbabagong to is for your own benefit. Kasi the universe, yung life needs to move forward eh. Kailangan niyang umangat, kailangan niya maging better, kailangan maging mas maganda. And a part nun is always the change. And yun yung gustong dalhin sa'yo ng universe. Yun yung gustong ibigay sa'yo. Huwag mo i-resist kasi ang change parang, malaking alon. Dalawa lang pwede mong gawin. Lalabanan mo yung alon o kumuha ka ng surfboard, sakyan mo yung alon para mas madala ka sa malalayo at magagandang lugar. Your desire card is Ten of Swords and Deep Knowing. Ayan. There's this song sa Hillsong. Ang title niya, Faith. Hindi kasi pwede ka tayo baka magkaroon ako ng infringement. Basta yung lyrics niya, I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I live my life for this is what I live for. Nothing can keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that's in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun yung target sa'yo. Building of faith. Kasi sa faith, no explanation is necessary. Minsan hindi mo kailangan ng physical evidence. It's just you holding on to the truth. And that is your faith. Yun yung papasok yung trust the process. Mahirap talaga na i-cultivate natin yung pananampalataya natin. Although yun yung gusto mo, pero gusto mo kasi lumalim yung pagkakaintindi mo sa pananampalataya. Kung sa iba, sabi natin sa pag-aaral, sa normal na school, we learn and then we apply. Iba kasi sa spirituality mas madalas, application, saka ituturo sa'yo yung kailangan mo malaman about it. Madalas ganun. Why? Because the universe is so diverse. Pwedeng yung alam ko na tinuro sa akin about faith, about trusting the process, is iba yung approach ng universe sa'yo. May mga pagkakapareho, pero meron din pagkakaiba. Now, isa yun sa mga gusto mong maintindihan, paano lumalim yung panampalataya mo. Then, just accept the reality na ituturo sa'yo ng universe ito in a way of experiencing it, saka yung head knowledge about it. Trusting the process, yung mga manifesting. Oo, gets ko na kailangan mo ng knowledge para structured. Pero not all the time, ganun si universe. Sometimes you need to let go and just flow in the process na binigay ng universe para sa'yo. Your foundation is the Four of Wands tsaka Chapwood. Ay, talagang madaming pagbabagong gagawin even in terms of your family. Andoon na possible na magkaroon ng mga reshuffling ng roles within the family. So, yung dating breadwinner, pwedeng magkaroon na siya ng ibang mga tasks sa bahay. So, tas yung mga iba, sila yung papalit. Pwedeng magkaroon ng switch ng roles na magiging mas emotionally attached ang tatay. So, magkakaroon talaga ng mga changes. And one of the change na gusto ko dito na mangyayari is doon sa mga kamag-anak nyo na mapangmata. Ang karma ay kumakatok. Karma. Sila, tinanim nila yun aanihin lang nila yung kanilang ginawa. At eto lang yung advice sa'yo ng cards din. Huwag ka makikialam sa pagsubok na ibibigay ng Diyos sa kanila. Total, ganun din naman sila sa inyo. Yes, masamang pakinggan, pero kailangan gawin kasi what I'm seeing here, kapag dive in ka doon sa mga higing problems nila,
madadamay ka doon sa karma nila. No. Now, your recent past, we have here is the Ten of Cups and Mending. Di ba? Well, connected na naman. Ang maganda kasi doon sa mga kamag-anak nyo na elitista, feeling magaling, feeling perfect, that helped actually, yung nag-push para doon sa core family nyo, maging mas solid kayo na you are looking after one another. Andoon na mas pinipili nyo na asikasuhin yung kapakanan ng bawat isa, na iniisip nyo na, hala, anong kailangan ng help ni ganito, yung within the core family. Sabihin natin, kayong mag-ina, mag-ama, tsaka yung mga anak, andoon na naging mas bonded, mas naging strong, and you are encouraging one another. Kaya, andoon na, yes, i-heal tong part na to, pero kailangan yung matutunan mo ng lessons tong mga kamag-anak nyo to bago mangyari yung, bago magkaroon ng reconciliation between sa inyo. Well, problema nila yun. Importante ikaw. Now, yung possible future you is the Three of Cups and flexibility. Perfect. Sometimes hindi natin kailangan magsalita. Sometimes we just do what we need to do. Kung nakanood kayo ng mga parang mga ibang mga movies or series, di ba minsan pag may nalulunod, ang daming iba, daldal ng daldal. Then someone will just step in, madaan ako na, then they're just going to do it. Sila yung may na-accomplish. Kaya nga diba, less talk din So, andoon na dadaling ka ng universe to a certain level that there will be less talk on your end. Hindi ka masyadong chumichika na. You're just going to do. Hayaan mo yung ginagawa mo o yung actions mo ang magsasalita para sa'yo. Actually, this will also help para makita din ng mga tao yung value mo Makita nila yung worth mo, yung knowledge mo, yung skills mo, at ano yung kaya mo pang gawin. So, kung nag-resonate ka sa readings natin, remember, meron po tayo extended readings, exclusive videos po ito for members. And to be a member, i-click nyo lang po yung join button sa baba para may access kayo sa mga extended readings at exclusive videos. Now, tuloy natin yung physical environment mo. We have here the Hierophant and No Place Like Home. Two things some of you find possible church to or spiritual group or spiritual family nyo. Yun yung nagiging takbuhan nyo kapag hindi nyo na kaya or nahihirapan na kayo. Well, some, andoon na trabaho naman ang nagiging outlet nyo or yung business o yung pinagkakitaan, nagpapaka-busy. Actually, medyo maganda din siya. Meron ka ibang avenue. Nung nagtatrabaho pa ako sa BGC noon, nagkaroon kami ng problem malaking problem sa family. Napansin ng supervisor ko that time na medyo yung productivity ko bumababa. Tapos hindi na ako, unlike before na I helped na maging maganda yung mood ng mga tao. Parang bigla akong naging isolated. Kinausap niya ako. What's wrong? Sino nakakwento ko? Advice niya sa akin, ganito gawin mo, Iro. Gamitin mo tong work mong to bilang escape na the next 9 hours, iwanan mo muna yung problem mo pagpasok mo dito, bago ka pumasok sa office. Focus mo muna doon sa work mo, gamitin mo na parang escape mo. Gamitin mo, kung light ng work, makipagkwentuhan ka sa amin, walang problema. And true enough, ang laking naging help nun sa akin. Ang laking naging effect nun sa akin that I started to do more. Nag-excel ako sa work. And at the same time, yung problem is unti-unting nare-resolve. Hiniwalay ko. Kasi nagkaroon ako ng outlet. Same thing with you, Libra. What you're doing, it's a good thing. So, it could be spiritual family, it could be a friend na nagko-confide ka. It's okay. Do it. Kung doon mo nahanap yung home mo sa kanila.
Well, home is where the heart is. Your emotional environment is TikTok and the card of strength. Well, may mga kilala kong Libra and I love listening to their stories. Kasi andoon na nakakatuwa kasi ang dami nyo minsan yung side na story. Kunyari, so nagpunta kami doon nagpunta kami sa Baguio. Pero kasama namin si ganto. Pero alam mo ba si ganto kasi may hindi kami close dati. Naging close na kami kasi ganto. Kaya kasi nakasama sa Baguio. I love those, ang ganda, ang cute lang ng mga small details na sumasakto doon sa pinaka-main na kwento nyo. Kaya andoon na your emotional environment, pinapakita mo that you are, once na ikwento mo yung mga small details about doon sa pinaka-gusto mo ikwento, it's only a sign na komportable ka na sa amin. It's a sign na andoon na okay ka na doon. And it takes you time to be okay with certain issues in the past. Pero napapansin mo, share mo na siya na as if wala na. Naikukwento mo na kasi that's a part of you na yun yung part na sinasabi na you've moved forward. You've healed on that part and you made yourself better. Kudos. Now, your hopes and fears is the moon and exchanging gifts. Diba sabi nga natin, si karma, what you reap, what you sow. Kung anong tinanim mo, inaani mo rin. You're hoping that all the good things na ginawa mo, yung mga support na binigay mo sa ibang tao, yung understanding, yung attention, the resources, yung oras mo, hope mo na sana masuklian. Meron tayong tinatawag kasi, nasabi ng cards dito, may tinatawag tayong pay it forward. Minsan kasi, yung mga taong natulungan natin, hindi nila kayang ibalik yung ginawa mo para sa kanila. Ang nangyayari, yung tinanim mong magandang bagay na yon, na ipapasa nila sa iba. And in time, iikot yon, babalik sa'yo. Yung may diba sabi, what goes around, comes around. Kaya totoo yun yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. Yung kabutihang pinamigay mo, babalik din sa'yo. Hindi man sa pamamaraan na ninanais mo, pero sa pamamaraan na kailangan mo. Hindi man ngayon, but in the perfect time. So yes, that hope, that part of your hope na nag-hope na yon, wait mo lang. Umiikot pa, nagsacycle pa. And this time, ikaw naman nasa receiving end ng goodness na binigay mo sa iba. Okay, your possible future is the 8 of Wands and by the book. Ay, natuwa ako. Masyado kang, literal na by the book. This time, the universe will teach you how not to be by the book. Minsan may mga bagay na hindi mo yung because of yung tinatawag na instinct, eto na, papasok na yung faith. Minsan yung pag sinabi ng universe na talon, so mong sanungin saan. Just jump. It's part of the law of attraction. Pag andoon na yung urge, andoon na yung impulse, andoon na yung nararamdaman mo na kailangan mo nang gawin, go. Kasi doon ka nadala ng universe. At first, yes, sabi natin, nakakatakot. Kasi hindi mo alam what's next But trusting the process, yun yung isang bagay na matututunan mo na hindi mo na kailangan minsan ng logical explanation. Gagawin mo siya because the universe is telling you to do so. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan yung readings here, for guidance purposes, use your free will wisely. So, meron na tayong cards para sa extended reading mo. Kung gusto mo mapakinggan yung mga dagdag pang reading, kasi natutuwa ako sa mga cards mo, i-click mo lang po yung join button sa baba para maging member ka at magkaroon ka na access sa ating exclusive videos. And also, by the way guys,
If you need private readings or spell works, you can message me on my Facebook page. The link is in the description below. And for donations, you can use the thanks button sa baba, yung parang heart. Libra, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon enough. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day, and I'll see you on our extended readings. Goodbye for now.